Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Umaga po, biyaya sa pagkaaga. Ngayon po ay May 10, 2024. Muli po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At muli po, mabiyayang pagkaaga sa lahat. Gising na po ba tayo mga tagapakinig sa programa ng biyaya sa pagkaaga? Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga, Naga City, buong Bicolandia at inaabot ng istasyong ito. DWLB 91.9, BBS FM Radio, Balatas, Naga City. Binabati ko po kayong lahat. Now, it's a God's morning. Mga taga-subaybay, taga-pakinig ng programang ito, biyaya sa pagkaaga, ng Alliance of Metro Ministry of Naga Incorporated. Magandang umaga po sa bawat isa. Buksan po natin ang ating mga radio at live po tayo sa Facebook ngayon sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Binabati ko po si Ma'am Lalaine Villafuerte Abunal, to the whole family. Asaan ka man ngayon, pagpalain ka patuloy ng ating Diyos, ang ating BOT Committee sa biyaya ng pagkaaga, Pastor Lowy Bulaños ng AMNI, all pastors ng AMNI, marahay na aga po, our radio technician, Sir Stephen. Magandang umaga po. Ako po ang tagapamahayag ng salita ng Diyos. Si Pastor Margarita de los Santos ng AMNI. Salamat po. Good morning po sa lahat. At bago po tayo'y magpatuloy, tayo po ay manalangin. We come into your presence, O Lord. We exalt your name, Jesus Christ. Be in this place, Holy Spirit. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, sa biyaya ng iyong trono, ang iyong makapangyarihang pangalan. Hinihiling ko po na samahan mo po kami sa oras na ito na mahayag ang inyong mga salita. Buksan mo po, Panginoon, ang aming mga buhay, our spiritual heart and mind, na ito po ay tumimo sa aming ang mga salita mo. Kasama po namin, O Diyos, ang iyong banal mong Espiritu Santo. Mahayag ang iyong pag-ibig sa lahat ng makikinig at sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita. Sa oras pong ito, Panginoong Diyos, pinupuri ka po namin, Panginoon, at mataas ka po sa aming puso. Sa pakikinig ng iyong mga salita, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Ayan po, magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Diyos ang mataas sa buhay ng bawat isa. Mga kapatid, ang ating pag-aaralan at sa lahat ng nakikinig at makikinig sa mensahe pong ito, ngayon po ay ang ating topic ay God's plan for our life. Plano ng Diyos sa ating buhay. At ano po mga kapatid ang plano ng Diyos sa bawat isa po sa atin? Makikita po natin at kung tayo po ay may mga Biblia sa mga oras pong ini, mga kapatid, sa buksan po niya to sa Jeremiah 29:11, Kapitulo 29, versikulo 11, nang sabi po digdi, For I know the plans I have for you, declare the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you and a hope and a future. Sa Tagalog po, ang sabi po ng salita ng Diyos, ako lamang ang nakakaalam ng panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayong pag-asa sa hinaharap. Purihin po ang salita ng Diyos. Napakabuti po ng Diyos na bago man po tayo ipinanganak,
ng ating mga magulang, ng ating nanay, ay nakaplano na po ang buhay ng bawat isa po sa atin. At ito po ang plano ng Diyos sa buhay natin. Napakaganda po that God created the heaven and earth upang punuin ng mga bagay na ikakabuti ng bawat nilikha niya. At iyan ang lahat na nakikita po natin dito po sa sanlibutan. Kasi po ang ating Panginoon is a perfect God. It's a greatest God and a powerful God to all gods. Nilikha niya po ang tao dahil may plano po siya. Ang plano po niya po ng ating Panginoong Ama to have a dominion and authority to rule sa mga bagay na nilikha niya dito sa lupa. Mamahala sa lahat ng kanyang nilalang o creation. At even po sa buhay po natin na tayo po ay bago ipanganak po ng ating mga magulang, ng ating nanay. We are in the wombs of our mothers, o ipinagbubuntis pa lang tayo ng ating nanay. God have a plan for our life. Ang Diyos po, nung tayo po ay nasa sinapupunan pa lamang po ng ating Panginoong Diyos, ay may plano na po sa atin. Itong plano na po na ini, a good plan for us, a good plan for everyone na nilikha ng ating Panginoon. Ang mga plano po na to ay hindi po plano ng mga taong matatalino, but it is not a figment. Di po siya isipan ng tao or imagination lamang. But this is the plan has been in the heart of our God. And our God prepared this plan to our good future. Yun po yung plano po ng ating Panginoon. Doon po sa binasa po natin, ang Diyos po ay plinano niya ang lahat sa buhay ng bawat isa. To have a victorious life. Plano na maipabuti ang kanyang mga likha, kanyang mga tao. Plano na may tamang daan sa pamumuhay. Higit sa lahat, katuparan na ang tao po ay magkaroon ng kaligtasan. Sabi po sa kanyang mga salita. His word will guide us. Guide in the right path of life. Amen po mga kapatid, na ang plano po ng Diyos ayon po sa kanyang mga salita. Magkaroon po tayo ng tamang daraanan. Patungo po sa tamang pamumuhay, higit po sa lahat, sa ating Panginoong Diyos. Ito po ay napakagandang plano ng ating Panginoon sa atin. The Word of God will be our transportation to our destiny to have a prosperous life. Ang destinasyon po natin mga kapatid ay binigay po sa atin ng ating Panginoon ayon po sa kanyang salita. Sabi nga po na kung ang mga mag-a-abroad po ay patungo po sa ibang bansa na meron po silang transport for their transportation, tayo man po ay may transportation man o may passport man po tayo, doon po sa pinaglaanan po sa atin ng ating Panginoon upang ang ating buhay ay magkaroon po ng prosperous life na pamumuhay. Sabi nga po sa teksto po natin o binasa po natin, ang Diyos lamang ang nakakaalam ng mga plano niya sa ating inihanda. Ang plano po o purpose po ng Diyos sa atin, sabi nga po doon sa Jeremiah 29:11, to prosper us. Ito po ay hinanda po ng ating Panginoon na bago man po tayo ipinanganak, naroon na po ang paghahanda po ng ating Diyos na buhay. Hindi man po natin siya nakikita, ngunit siya po ay nariyan palagi po sa atin. Plan to give us hope in a future.
Yun po yung plinano po ng ating Panginoon Diyos, na tayo po, pag tayo po ay buhay, hindi lang po sa mga lahat po ng ating pangangailangan, kundi plinado niya po na magkaroon po tayo ng pag-asa in our future. God has a good plan to us to succeed in whatever we want to do. Ang gusto po ng Panginoon, magkaroon po tayo ng pananagumpay at masagana sa ating pamumuhay ngayon at sa mga darating na araw, nakasama po natin ang ating Panginoong Diyos. Yun po mga minamahal kong kapatid na mga nakikinig sa mga oras pong ini sa biyaya ng pagkaaga, marahay na aga po sa gabos, at paano naman po tayo to have a prosper in life sa plano ng ating Panginoong Jesus. Pursuing God's plan is to acknowledge or receive o tanggapin natin si Jesus Christ as our personal Savior and God, the Son of God. Mga kapatid, pagtanggapin po natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas po sa ating buhay, Panginoon, in our personal life, tayo po ay mananagumpay. Amen po, na namatay sa krus at nabuhos ang kanyang banal na dugo para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. To the whole world, sa buong mundo po, si Kristo lamang po. Sa ating buhay na nagbayubay po sa krus, una matay dahil po sa ating mga kasalanan. Isang plano ng Ama sa langit. Kaya po ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tayo po ay magkaroon ng buhay na may prosperidad o makapamuhay po tayo sa mundong ito na may kaligtasan. Buhay man tayo o kuhanin na po tayo ng ating Panginoong Jesus, tayo po ay magkakaroon po ng kasaganaan dito sa lupa at sa langit. And whatever we do, sa lahat pa po nating gagawin o gagawin pa sa mga araw na darating, tayo po ay may kasaganaan dahil ito po ay plinano po ng ating Panginoong Diyos. Sabi po sa Roma chapter 10 verse 13, the Bible say, whoever calls on the name of the Lord Jesus shall be saved. Maliligtas ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Sa mga nakikinig po sa oras na ito, magkakaroon po tayo ng prosperity or prosperous life na ang bawat po tumawag po sa pangalan ng ating Panginoong Jesus ay magkakaroon po ng pananagumpay o magkakaroon po tayo ng kaligtasan. Kasi po, ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Jesus, ng ating Panginoong Amang nasa langit, na siyang makapangyarihan sa lahat, upang tayo po ay maligtas, makapamuhay po ayon sa kanyang kalooban. Through our Lord Jesus Christ, God knows all about us. Alam po niya ang lahat pong nasa atin. Masama man po tayo o mabuti, ang Diyos po ay patuloy po nagmamahal sa atin dahil ang gusto niya po, magkaroon po tayo ng buhay na kalugod-lugod o kaya-aya po sa kanyang paningin. Mula pa po sa paglikha ng Diyos sa mundo, ang tao po ay nilikha. Ginawa niya pong ganap sa kanyang paningin. Dahil sa tayo po ay napaka-espesyal niyang nilikha at plinano po ng Diyos ang nais niya po sa bawat isa po sa atin. Sabi nga po sa Hebreo 11:40, Hebreo chapter 11 verse 40, God had planned something better for us. Ayan po mga kapatid na mga nakikinig sa programang ito, Biyaya sa Pagkaaga. Ang Diyos po ay nagplano po everything to have a good, better life for us.
magandang pananaw po ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa. So that only together with us were they made perfect. Sabi nga po, tayo po ay nilikha ng Diyos. Ang ating buhay upang magkaroon po tayo ng perfectong buhay for our life. Lalo na po sa pangalawang buhay po natin. Ito po yung buhay na plinano po ng ating Panginoon na hindi lang po dito sa lupa, bagkus po sa pangalawang buhay po natin na pag tayo po ay kinuha na po ng ating Panginoon ang ating hininga o binawian na po tayo. Tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Yun po ang gusto po ng ating Panginoon. And our God has planned for us na we have a race to run. Meron po tayong daraanan sa lupang ito. And we have a destiny to fulfill our God's plan to prosper us. A strength of a long life. We can run our race and fulfill our part of His greater plan and purpose. Sa ating Panginoon lamang, sa ating Panginoong Hesukristo lamang, na siya po na ang nagplano to have a greater life for us. At ang purpose po ay makapamuhay po tayo ng masagana. Amen po, mga kapatid kong mga nakikinig. Plans to give us hope in a future. God give us hope or pag-asa. Mga kapatid, ang Diyos natin ay pag-asa. Sabi po sa Roma chapter 15 verse 13, May the Lord of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Ito po yung sabi po ng Panginoon, ng ating Diyos ay binigyan po tayo ng pag-asa upang mapulfill po natin ang plano po ng ating Panginoong Diyos. Kasama po natin ang ating banal na Espiritu Santo na siyang iniwanan po sa atin ng Panginoong Hesus nung siya po ay nabubuhay. Nang plano niya po ay magkaroon po ng katuparan. Kaya po ibinigay ng Diyos sa atin ang ating Panginoong Hesukristo at ang banal na Espiritu Santo, dahil ang pag-asa po niya to ay ipagkakaloob niya na may kagalakan at kapayapaan, na may kasaganaan, na may pag-asa po tayo. If we have faith in our life, we have hope. Ang pag-asa ay dapat po nating paniwalaan, maniwala sa hindi nakikita sa ating hinaharap. There is a hope in our future. Nakasama po natin ang ating Panginoong Hesus at ito po ay matatagpuan po lamang natin sa ating Diyos na buhay na hindi nakikita. Sa ating mga panalangin, mga kapatid, in our intimacy of our prayers, we have unexpected things to receive. Paniwalaan lang po natin ang sinasabi po ng ating Panginoong Diyos. Paniwalaan po natin ang ating mga binabanggit sinasabi po sa ating panalangin. Dahil sa ating panalangin ay may kasagutan sa ating hinihingi natin sa ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayo sa Diyos kasi meron tayong hinihintay o hinihingi. At dapat po nating matanggap ito sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos po natin ay pag-asa. Pag-asa po sa ating inaasahan sa ating pananalangin. At ito po ay we can find rest when we have a confidently in the Lord. Ang pag-asa po ay hindi po nakikita. Hope is unseen. True hope come from the Lord. Ang pag-asa po natin ay hindi galing po sa tao. Hindi po doon sa tao na ating nakakausap, sa pamilya po natin, sa mga friends po natin o kung man ano pa na ating nakakaharap, kundi po sa ating Panginoong Diyos lamang po. Hoping
is the will never lead us to despair. Ang pag-asa po ay hindi po tayo ililid po upang madismaya po tayo sa ating mga panalangin. Kundi pag tayo po ay naniniwala na ini-entrust po natin sa ating Panginoong Diyos at nananalig po tayo sa ating plano po sa ating Panginoon, nariyan po ang Diyos. At tumingin po tayo po sa Kanya. Gawin po natin at magtiwala. Maniwala lamang tayo at manalig po sa ating Panginoong Diyos. At ito po ay makakamtan po natin, hindi lang po ngayon, bagkus po for our future. Ito ang plano po sa atin ng Diyos. There is surely a future that of hope. Our God is a powerful God. Sabi po sa Lucas 18:19, anumang bagay hingin ninyo sa panalangin sa ating Amang nasa langit, ay ipagkakaloob niya o ibibigay niya ng Diyos sa kanyang kalooban. Mga kapatid, sa ating mga panalangin, dalhin po natin sa ating Panginoon. Ipagkatiwala po natin. Ipaniwala po natin sa Kanya dahil ang Diyos po natin ay siyang makapangyarihan. Mga kapatid, anumang ating hinihingi sa ating mga prayer, dahil ito po ay nakaplano po din sa atin na pag tayo po ay nanalangin, may hinihintay po tayo at may darating na unexpected things na ibibigay po sa atin ng ating Panginoon. Dakila ang ating Diyos, dakila at makapangyarihan. So, umasa po tayo mga kapatid, na anuman po ang plano niya sa atin, lalo na po sa ating mga pangnalangin. Lahat po ito mangyayari dahil ang Diyos po natin ay napakabuti. Lahat ng nangyayari sa mundo, nasaan man tayo, sa mga oras pong ini, sa araw-araw, o sa mga sitwasyon po, alam ng Diyos. At planado na ng Diyos ang lahat ng bagay sa ating buhay. Dahil ang Diyos ay siyang nangako po sa atin. Dahil siya ang makapangyarihan sa lahat. Itinakda ng Diyos ang lahat ng ito sa mundo. Dahil ang Diyos po natin ay napakabuti. Sabi nga po sa kanyang salita, our God is a good God all the time. All the time, our God is good. So, mga kapatid, hayaan po natin ang ating Diyos ay patuloy na kumilos po sa ating buhay. Na ang plano po niya sa bawat isa po sa atin, dito po sa mundo, ay maganap po sa bawat isa po sa atin na may pananagumpay dahil po ang ating Diyos is a powerful God. Ang Diyos po natin ay ang Diyos na hindi po natin nakikita. Na siya pong makapangyarihan sa lahat. Na magbibigay po sa atin ng pag-asa, ng kagalakan sa ating buhay, na may kapayapaan at may kasaganaan. At na ito po ay yung nais po ng ating Diyos to have a prosperous life. Nasabi nga po doon po sa binasa po natin sa Jeremiah, sa Hebreo, ito po ay plano po sa atin ng ating Diyos to have something better for us. Maniwala lang po tayo mga kapatid at gumawa po tayo ayon po sa kanyang kalooban to fulfill our part of His greater plan and purpose to us. Kaya po, napakabuti po mga kapatid ng ating Panginoon. Lalo na po sa mga nakikinig sa oras pong ini, hayaan po na sa satuyang pakikinig ng salita ng Diyos ay mag-move po ang Holy Spirit. So, ang God po natin ay ideklara po natin na siya po ay greater God, the greatest God of all, and God alone.
Mga kapatid kong mga nakikinig, asamin po natin, natanggapin po natin ang ating Panginoong Hesus sa ating puso bilang our God and personal Savior sa ating buhay. Dahil ang mga plano pong ito in our future ay matatanggap po natin. So, to God be all the glory. Salamaton po nin marahay ang ating Panginoong Diyos at sa bawat po nakinig sa oras pong ini sa mensahe po ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos Ama, salamat po sa iyong mensahe. Salamat po sa iyong mga salita na tatanggap po namin ngayon. Salamat po Panginoon sa mga nakinig. Nito po ay tumimo po sa kanilang mga puso at magrima po na tanggapin ka po nila bilang isang tagapagligtas at bilang Panginoon sa kanilang buhay. Panginoong Diyos, hayaan mo na mag-move ka sa kanila. Kasama po nila ang banal mong Espiritu Santo. At sa mga oras pong ini, Panginoon, patuloy ko pong ipananalangin ang lahat mong mga lingkod na ginagamit mo po, Panginoon, lalo na po, O Diyos, sa biyaya ng pagkaaga. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang kumilos. Katagpuin mo po sila, O Diyos, anuman ang kanilang mga pangangailangan, anuman po, Panginoon, ang kanilang mga sitwasyon sa oras pong ini. Kung sila man po, Panginoon, ay merong mga karamdaman, Lord, iunat mo, Panginoon, ang kanilang mga kamay. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kagalingan, O Diyos, sa lahat ng parte, Panginoon, ng kanilang buhay, upang sila, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, ng kagalingan sa kanilang pangangailangan, Panginoon, lahat sa kanilang pamilya, O God, in the name of Jesus, katagpuin mo, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Panginoong Diyos, anuman, O Diyos, ang kanilang mga pangangailangan, ipagkaloob mo, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, at patuloy mo sila, Panginoon, kalingain sa kanilang mga buhay, sa kanilang pagpapastor, sa kanilang paglilingkod, sa kanilang paghahayo, Panginoon. Anuman, Panginoon, ang ginagawa nila, naming lahat, bilang isang mga lingkod mo, O Diyos. Lord God, pagpalain mo, Panginoon. Lord, kailangan ka po namin, O Diyos. Pagkaloob mo, Panginoon, sa aming mga panalangin, ang lahat, Panginoon, na pangangailangan. Lord God, lalo na, O Diyos, dalangin po namin, dalangin ko po, na wala pong magkakasakit po sa amin, na yung mga lingkod, na yung mga tinawag, Panginoon, Lord God, na naghahayag ng mga mga salita, saan man mga lugar, Panginoon, sila ay tinalaga mo, O Diyos. Abutin mo sila na yung mga pagpala mong kamay, at ang mga kanilang mga prayers, O Lord, ipagkaloob mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga oras pong ini. Hayaan mo na ang banal mong Espiritu Santo ay siyang patuloy na kumilos po sa bawat isa po sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Binabati ko po ang aking mga kapatid sa Tupasugod na Buwaka Marinisor, the Reversos and the Paraisos family, ang aking mga anak, mga apo sa Club Pakalawag. Magandang umaga, mga anak. Patuloy tayong mabuhay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Salamat po sa ating Panginoong Diyos. Ikaw ang madakila sa buhay ng bawat isa at ang mga nakalaan sa bawat isa po sa atin for our future ay ating matatanggap sa kalooban po ng ating Panginoong Hesukristo. Pagpalain po tayong lahat, mabuhay tayo sa biyaya ng pagkaaga, sa biyaya ng Diyos. Pinupuri ka po namin, Panginoon, at pinapasalamatan. Salamat po. Thank you po. BBS FM.